Si Lavender Alvarez ang nag-iisang anak na babae ng mayamang alkalde ng Laguna. Siya ay maganda, elegante at isinilang sa buhay na pangarap lamang ng karamihan. Ngunit sa likod nun ay nakatago ang isang madilim na nakaraan na patuloy na bumabagabag sa kanilang pamilya. Noong siya'y bata pa, namatay ang kanyang ina sa isang misteryosong kaso ng pagpatay na nananatiling hindi nalulutas sa loob ng maraming taon. Simula noon, lumaki si Lavender na hindi lamang napapalibutan ng karangyaan at proteksyon, kundi pati na rin ng panganib, mga lihim at mga tanong na walang kasagutan. Lavender, nasan ka na ba? Bakit umalis ka agad ng press conference? Didn't I tell you not to live on your own? Alam mo naman kung gaano kapanganib ang sitwasyon ngayon. Galit na sermon ng ama ni Lavender na si Mr. Simon Alvarez mula sa cellphone. Hindi niya nagawang magtagal sa venue ng oath-taking at press conference ng kanyang ama. Halos 3 oras na silang naroon, ngunit tila hindi pa rin nauubusan ng sasabihin ang bagong halal na mayor ng Laguna sa harap ng mga mamamahayag at suportador nito. Sino namang magtatangkang manakit sa akin, Dad? I'm a black belt holder. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Kahit na, hindi natin alam kung anong kaya nilang gawin sa pamilya natin. Mabuti na yung nag-iingat. Bakit ba kasi ang dami niyong kaaway, Dad? Nitong kahapon lang, nakatanggap ako ng death threat. Hindi na ito simpleng prank lang, Lavender. May bigat at takot sa tinig ng kanyang ama. Kung ganon, kayo po ang dapat matakot kasi kayo ang nakatanggap ng death threat at hindi naman ako. Hindi natin alam ang pwede nilang gawin. Pwede ka nilang idamay. Mabuti na lang at malapit ka ng ikasal kay Rafael. Mas mapapanatag ang loob ko. Agad na sumama ang timpla ng mukha niya nang marinig ang pangalan ng childhood friend niya. Kung hindi lang dahil sa death threat na natatanggap ng papa niya, walang kasalang magaganap. Sige na, Dad. Magpo-focus na ako sa pagdadrive. Ibababa ko na to. Bye. Paalam niya bago pinatay ang tawag. Medyo madilim na ang parte ng kalsadang tinatahak niya nang biglang may lalaking sumulpot sa harap ng daan. Agad niyang inapakan ng preno upang ihinto ang kotse. Pagewang-gewang na lumapit ang lalaki sa pinto at basta na lamang pumasok sa kanyang sasakyan. Nanlaki ang mga mata niya. Agad na gumana ang instinct niya at tinutukan niya ito ng baril na kinuha mula sa dashboard. Sino ka? Sa tingin mo ba, magagawa akong lumaban sa ganitong kalagayan ko? Napatingin siya sa ayos nito. Puro dugo ang puting polo shirt ng lalaki at marami rin itong sugat sa muka. Halos pumipikit na ito sa pangihina. Posibleng nahulog ito sa bangin dahil mistulang bangin na rin ang gilid ng kalsada. Binaba niya ang baril at ibinalik iyon sa dashboard. Ano bang nangyari sa'yo? Di mo na kailangang malaman. Wow! Sumakay ka sa kotse ko tapos hindi ko kailangang malaman? Gusto mo bang isipin kung may ginawa kang masama at dalhin na lang kita sa presinto? Trespassing din tong ginagawa mo kaya dagdag kaso yan. Wala ka bang puso? Loko, naubusan na ako ng dugo pero inuunahan mo pa ako ng sermon. Hindi naman kita pwedeng hawakan na lang basta-basta. Baka bigla mo kong sugurin. Mamaya spy ka pala na nagkukunwari lang. But you lowered your guard. Binaba mo yung baril mo. Hay, fine. Dadalhin na kita sa hospital. No. Hinawakan nito ang kamay niyang nasa manibela nang umakto siyang magdadrive. Huwag mo akong dalhin sa hospital. Tulungan mo na lang akong pigilan ang pagdurugo ng sugat ko. Anong akala mo sa akin, doktor? Pigilin mo lang ang pagdurugo. Tapos ihatid mo ko sa Montclair Hotel. May mga tauhan ako na nag-aabang doon. Sila na ang bahala sa akin. Hay, oo na. Pipigilan ko na ang pagdurugo ng sugat mo. Agad niyang hinalungkat ang bag para maghanap ng gagamitin. May nakita siyang itim na scarf na siyang madalas niyang dalhin dahil mabilis siyang lamigin. Hindi na siya nagdalawang isip pa at agad na pinulupot iyon sa bewang ng lalaki at marahang itinali. Nang matapos ay napansin niya ang paraan ng pagtitig nito. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. Niisip mo siguro na sobrang bait ko at utang mo sa akin ang buhay mo. Pero wag mong isipin na ganun yon. Nagkataon lang na gwapo ka kaya pinili kitang iligtas. Parang kanyang turan bago muling umayos ng upo. Anong pangalan mo? Lavender Alvarez. Lavender?
That's a beautiful name. Eh ikaw, anong pangalan mo? Sebastian, thank you for saving me. In return, tutulungan din kita. Saan mo naman ako tutulungan? Basta pagdating ng panahon, magkikita ulit tayo. At yun ang araw na tutulungan kita. Wag na. Sasayangin mo lang yung oras mo. Kaya ko na ang sarili ko. Ihahatid na kita sa Montclair Hotel para magamot na yung sugat mo. Sambit niya, tsaka nagmaneho. Pagdating doon, napansin niya ang ilang lalaki na kaitim na sumalubong kay Sebastian. Hindi niya na nagawang magtanong pa kung sino ang mga iyon dahil agad na siyang nagmaneho pauwi sa mansyon. Mula sa gate pa lang, sinalubong na siya ng maraming bodyguard. Pumasok siya. Pagdating sa mansyon, nadatnan niya ang kanyang ama na bakas ang takot at galit sa muka. Napansin niya ang kahong nasa harap nito na may lamang patay na ibon at mga litrato ng kanyang ama na kuha mula sa conference room. May bago na namang death threat na pinadala sa inyo, Dad? Kung sino man ang nagpadala niyan, ang lakas ng loob niyang takutin ako. Lumapit siya sa kahon at isinara yun. Sinenyasan niya ang isang katulong na nakatayo sa gilid at inutusang itapon yun. Bakit kasi hindi na lang kayo lumapit sa pulisya at humingi ng tulong? Ilang beses nang nangyari yan at hindi natin alam kung anong susunod ipapadala sa inyo. No, we can't do that. Biglang tumayo ang kanyang ama at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Makinig ka, Lavender. Hindi kakampi ang otoridad. Kapag ginawa natin yon, mas lalo lang tayong mapapahamak. Kaya ikaw, wag na wag kang magsalita ng kahit ano tungkol dito. Naiintindihan mo? Dad, is it because of Mom? Agad itong natahimik. Dumidiin ang hawak nito sa kanyang balikat. Kahit wala itong sabihin, ramdam niya ang galit na namumuo sa dibdib nito. Let's not talk about this. Anito makalipas ang ilang segundong pananahimik. Bakit ba iniiwasan yung pag-usapan yun? Because what they did was evil. I couldn't imagine what they did to your mom. Nirerespeto ko ang huling kahilingan ng iyong ina. Nirerespeto ko ang huling kahilingan ng iyong ina bago siya na maalam. Gusto niyang magaganda lang ang maaalala mo tungkol sa kanya. Pero may karapatan naman po kung malaman yun, di ba? Mas maganda nang wala kang alam. Dad, nakarating sa akin na pinapaimbestigahan mo ang nangyari sa mama mo. Binayaran ko na ang taong inutusan mo para tumigil. What? But why? Malapit na ang kasal mo. Doon mo na lang ibaling ang atensyon mo. Pero alam niyo naman na ayokong magpakasal. Kailangang matuloy ang kasal mo sa pamilyang Rodriguez. Si Rafael ang head ng network at business affiliations. Malaki ang kumpanyang pinatatakbo niya. Kapag naging bahagi ka ng pamilya nila, magkakaroon ka ng proteksyon at leverage. Dad, I told you, hindi ko kailangan ng proteksyon. Kaya ko ang sarili ko. Kung kailangan ko makipagpalitan ng balas sa mga walang yang yun, gagawin ko. Babae ako but I know how to fight. Hindi ko kailangang umasa sa lalaki. Lavender, naiintindihan ko ang pinupunto mo. Pero maging practical ka naman. Marunong kang ang lumaban pero paano kung marami sila? Pero Dad, pagpapakasal lang ba talaga ang solusyon? Yun na nga ang napagkasunduan kaya sa ayaw at sa gusto mo. Magpapakasal ka kay Rafael. Inis siyang napahinga ng malalim, tsaka inis na tinanggal ang kamay nito sa kanyang balikat at padabog na umakyat ng hagdan hanggang sa makarating sa kanyang kwarto. Binagsak niya ang sarili sa kama. Isa pa sa kinaiinisan niya ay wala man lang sinasabi ang ama niya sa nangyari tungkol sa kanyang mama. Pakiramdam niya, isa siyang mangmang na walang alam sa katotohanan. If she remembered it correctly, it was 20 years ago. 5 taong gulang pa lamang siya noon. Pero hindi niya makakalimutan ang nangyari ng araw na iyon. Ang mama niya, si Aliana Alvarez, ang kasalukuyang mayor noong panahong yun. Habang ang papa niya naman ay isa pa lamang kagawad sa lugar nila. Magaling mamuno ang kanyang ina. Isa itong respetadong babae na minahal ng marami. Pero sa kabila noon ay alam niyang kahit gaano kabuti ang ipinapakita ng kanyang ina, may mga taong gagawa pa rin ng masama. Nangyari iyon sa luma nilang mansyon. Ang natatandaan niya, may dumating na bisita. Kaibigan daw. Pero napansin niyang may dala itong baril. Medyo malabo na ang lahat pero isang bagay ang paulit-ulit na nagre-replay sa utak niya. Ang nakakabinging sigaw ng kanyang ina.
Sobrang lakas ng sigaw na yun, para bang kinakatay ito ng buhay. Ilang segundo lang ang lumipas nang marinig na naman niya ang malakas na pag-iyak ng kanyang ama. Doon na siya napatakbo papunta sa sala at doon niya nadatna ng lalaking walang saplot habang nakaratay naman sa sahig ang kanyang ina na wala na ring damit. Ang kanyang ama naman umiiyak habang puno ng dugo ang sahig. Hindi niya na matandaan ang mga sumunod na nangyari. Pero isang bagay ang tumatak sa kanyang isip, ang crest na nahulog mula sa isa sa mga lalaki. Pulis lang ang maaaring magkaroon ng ganong insignia. Hindi niya na malayang tumutulo na pala ang luha niya habang inaalala ang mga sandaling yon. Nakatulog siyang maga ang mga mata. Kinabukasan, tanghali na siyang nagising. Agad siyang naghilamos tsaka inaantok na bumaba ng hagdan. Good morning. Bati ng taong nasa sala. Teka, sino ka? Anya nang ma-realize na hindi niya kilala ang taong bumati sa kanya. Nakaupo ito sa sala habang kaharap ang kanyang ama. Nagkita tayo kagabi. Nakalimutan mo na kaagad? Kagabi? Tinitigan niya ng mabuti ang lalaki. Kamukha nito ang lalaking tinulungan niya kagabi. May sugat pa ito sa muka pero mas maayos na ang itsura nito ngayon. Lavender, bumalik ka sa kwarto mo. Utos ng kanyang ama habang matigas ang titig nito sa kanya. Para bang may gusto itong ipahiwatig na hindi nito masabi ng direkta. Teka lang, nakakasakit ka naman yata ng damdamin, Mr. Alvarez. Gusto kong makita at makausap si Lavender. Pero bakit tila pinaglalayo mo na agad kaming dalawa? Usal ng lalaki. Si Bastian ang pangalan nito kung hindi siya nagkakamali ng pagkakatanda. Kung ano man ang binabalak mo, hindi ko hahayaan na makuha mo ang anak ko. Umalis ka na at huwag ka nang babalik rito. Mr. Alvarez, kilala mo naman ako, di ba? I won't take no for an answer. Gusto ko si Lavender. Nagkakaubusan na ba ng babae? Nag-iisa lang ang anak ko't nakatakda siyang ikasal sa kapatid mo. Alam mo naman yon, hindi ba? Napalakad siya palapit nang marinig ang binigkas ng kanyang ama. Teka, kapatid? Tumayo si Sebastian at inilahad ang kamay nito sa harap niya. I'm Sebastian Montclair. Kapatid ako ni Rafael sa nanay. So we're half-brother to be exact. Umawang ang bibig niya. Minsan niya nang narinig na may half-brother si Rafael. Pero hindi niya inaakala na sa ganitong paraan niya ito makikilala. Matagal siyang napatitig sa kamay nito. Ngunit bandang huli, tinanggap niya rin yun. So anong dahilan mo't nandito ka? Bumalik ang lalaki sa pag-upo habang nakarehistro ang ngisi sa mukha nito. Nagpakawala ng malakas na buntong hininga ang kanyang ama at bumalik din sa pag-upo. Nagtitiga ng dalawa at tila ba may namumuong duelo kahit walang nagdedeklara nito. Nandito ako para hingin ng kamay mo. Ikansela mo ang kasal ninyo ni Rafael. Ako ang pinakatamang tao kung kailangan mo ng proteksyon, Miss Lavender. Lumakad siya at umupo sa tabi ng kanyang ama habang nakakross ang dalawang braso sa dibdib. Tinaasan niya ng kilay ang lalaki. Sino ka para utusan ako? Wala naman sa inyong magkapatid ang gusto kong pakasalan. Kung ako lang ang masusunod, pipiliin ko na lang maging single habang buhay. That's interesting to say. Kung gusto mo ng ganoon, pwede kang mabuhay na single habang asawa kita sa papel. Malaya kang gawin ang gusto mo. Hindi kita pipigilan. Talaga? Hindi ako naniniwala. Wala sa mukha mo ang taong aalokin ng isang babaeng magpakasal nang wala kang mapapala. I'm sure you want my family's influence. Hindi ako interesado sa politika. At kung influence at connections lang naman ang pag-uusapan, hindi ko kailangang habulin yun. Sa katunayan, maraming prominenteng negosyo at political families ang nag-aalok ng arranged marriage para lang magkaroon ng business alliance sa pamilya namin. If you really think about it, I don't have to beg for influence because I am the influence, Lavender. Sumama ang tingin niya rito. Ang kapal ng mukha nitong magmayabang. Saan ba nito kinukuhang kumpiyansa? Hindi ba ito natatakot sa dami ng bodyguard na nakabantay sa labas? Totoo ngang maimpluwensya ang pamilya mo. Pero kung may pagpipilian lang din naman, si Rafael pa rin ang pinakatamang choice. Bata pa lang ay magkakilala na sila ni Lavender. Marami na silang pinagsamahan at mas kilala nila ang isa't isa. Turan ng kanyang ama. Si Rafael, he really plays his cards well. Alam na alam niya kung paano pikutin ang ulo ng mga tao. Nakakahanga yun. Anong ibig mong sabihin?
Kilala ang pamilya namin sa lawak ng impluensya. Kapag sa akin ikinasal si Lavender, it's a win-win arrangement for both families. Masisiguro ko ang kaligtasan ng pamilya mo. Magbibigay ako ng legal support kung sakaling may sumubok na galawin kayo. Malaking tulong yun para mas mapalago ang kumpanya ninyo. At hindi lang yun, maaari kong gamitin ang resources at private intelligence network namin para tulungan kang buksan ulit ang kaso ni Mrs. Alvarez. Hindi ba't hanggang ngayon, hindi mo pa rin tinatantanan ang investigasyon tungkol sa pagkamatay ng asawa mo? With the influence our family holds, kaya naming magpare-open ng case files. Kumuha ng pinakamahusay na forensic consultants at hanapin ang mga taong matagal nang nagtatago sa likod ng insidenteng yun. Sa mundong ginagalawan natin, hindi sapat ang pera lang. Kailangan mo ng kapangyarihan, leverage at mga taong kayang kontrolin ng sitwasyon. Umawang ang bibig niya sa tinura nito. Bumigat ang paghinga niya at isang mahabang katahimikan ang namayani sa kanilang pagitan. Kitang-kitang kumpiyansa sa bawat katagang binigkas nito. Isa lang ang sigurado siya ngayon. May alam ito. Paano mo nalaman yon? Tanong ng kanyang ama. Of course, pinaimbestigahan ko ang pamilya nyo. Hindi ako sumusugod sa giyera na walang alam. What? Usal niya. Paano nito nagagawang umamin na parang normal na bagay lang yun? Anong alam mo? Sabihin mo. Anong alam mo? Hindi niya naiwasang taasan ang kanyang boses. Hindi libre ang information ko. Kung gusto mong malaman ang sagot, then you have to agree to my condition. Anong condition? Marry me. Sa oras na ikasal tayo, ibibigay ko sa iyo ang full access sa lahat ng nalalaman ko tungkol sa kaso ni Mrs. Alvarez. Sa anong dahilan at gusto mo kong pakasalan? Hindi ako naniniwala na para lang ito sa alliance ng pamilya natin. Anong dahilan? Makakasama kita sa iisang bubong. Pwede kitang makita at malapitan kahit kailan ko gusto. And I can claim you as mine. Siguro naman sapat ng dahilan yun. So you just want me? That's right. I want you, Lavender. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, pakakasalan mo ako. Now you're forcing me? Nope. Pinaglalaban ko lang ang pag-ibig ko sa'yo. Pag-ibig ang putik. Huwag mo nga akong niloloko. Ano ba talagang trip mo? Ang trip ko ikaw. Gusto ko magpakasal tayo. Mahirap bang intindihin yun? Paano kung ayoko? Then I'd have to kidnap you. You know, snatching things from my half-brother is my thing. Gustong gusto ko kapag nagagalit siya. Nababaliw ka na. All you need to say is yes or no. Papayag ka ba o hindi? Mas dumidiin ang titig niya sa lalaki. Pero alam niyang kahit anong tapang ang ipakita niya, hindi pa rin iyon sapat. Walang laban ng pamilya niya sa lalaking to. At sigurado siyang may alam ito tungkol sa kaso ng kanyang ina. Fine. Papayag ako magpakasal sa'yo. Lavender! Agad natutol ng kanyang ama. Proteksyon lang naman ang dahilan kaya gusto niyo ko ipakasal kay Rafael, di ba? Pumapayag ako magpakasal pero hindi kay Rafael, kundi kay Sebastian. Pero hindi natin kilala ang ugali niyan. Baka imbis na protektahan kay siya pang manakit sa'yo. Marunong akong lumaban. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Ano pang silbi kung pinag-aral mo ko ng taekwondo at paggamit ng baril, di ba? At isa pa, gusto ko mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Mama. Kaya buo na ang desisyon ko pa. Tumagal ang titig nito sa kanya. Pero kalaunan, wala itong nagawa kundi mapabuntong hininga. Fine, ako nang bahalang kumausap kay Rafael. That's good then. Gaganapin ang kasal bukas. Civil wedding lang ito kaya hindi kailangan ng bonggang paghahanda. Babalik ako bukas para sunduin ka. Yun na rin ang araw na sasama ka na sa mansyon ko. Tumayo sa Sebastian. Lumapit ito sa kanya at bigla na lang siyang hinalikan sa labi. Hindi siya nakaimik sa sobrang pagkagulat. Basta ang alam niya na lang, lumipad ito matapos suntukin ng kanyang ama. Hindi pa kayo kasal kaya huwag kang masyadong atat. Tumawa si Sebastian na para bang hindi man lang ito nasaktan. Kalma lang. It was just my way of saying goodbye. Bye, Lavender. Magkita tayo bukas. Paalam nito habang tumatawa pa ring umalis. Matalim niyang pinanood itong umalis. Nang tuluyan itong makalabas, madiin niyang pinahiran ang kanyang labi. It was her first kiss. Hindi siya makapaniwala na makukuha lang iyon ng kung sino-sino. Sigurado ka ba talaga na magpapakasal ka sa kanya? Biglang tanong ng kanyang papa. Natigilan siya at matagal na napaisip. Si Rafael ay kanyang kababata. Nasaksihan niya
kung paano ito nagsumikap at pinalago ang kumpanya. Marami na itong ipinatupad na charity programs sa ilalim ng kumpanya nito. Mabait ito at minsan na rin itong nagtapat ng nararamdaman sa kanya. Kumpara kay Sebastian na kahapon niya lang nakilala. Isa pa, may kakaiba sa lalaking yun na hindi niya maipaliwanag kung ano. Rafael would be the best choice in terms of protection. Pero may kailangan siya na sa Sebastian lang mismong makakatulong sa kanya. Kailangan niyang malaman ang nangyari sa mama niya 20 years ago. Yes pa, sigurado na ako. Kung yan ang gusto mo, wala na ako magagawa. Tatawagan ko agad si Rafael para sabihin ang totoo. Sigurado ko masasaktan at magagalit yun. Isa pa, hindi ba't parang masyado namang mabilis? Bakit tila nagmamadaling magpakasal ang lalaking yun? Ayos lang ba talaga sa'yo na bukas ay ikakasal na kayo agad? Mas maganda nga po yun. Anak, kung ano man ang binabalak mo, magdoble ingat ka. Hindi natin kilala ang totoo sa paligid natin. Naiintindihan ko po pa. Matapos ang umagang yun, inilaan niya ang mga oras sa pagkalap ng impormasyon tungkol kay Sebastian. Si Sebastian Montclair, ang kasalukuyang CEO ng Vanguardia Holdings, isang multinational conglomerate na may hawak ng logistics, aviation support, private security at infrastructure projects sa iba't ibang bansa sa Asia. At higit sa lahat, ito rin pala ang pinakamalaking katunggali ng kumpanya ni Rafael sa industriya. Muli niyang binasa ang isang article tungkol dito. Ayon sa report, bago pumasok sa corporate world ay dating criminology trainee si Sebastian at minsan ding sumailalim sa tactical at investigative training programs. Hindi man ito tinuloy ang landas sa law enforcement, malinaw na dala pa rin ito ang disiplina at impluwensyang nakuha niya roon. Marami ring nagsasabing malawak ang koneksyon nito sa private intelligence at security sector. Mas lalong kumunot ang noo niya nang makita ang ilang litrato ni Sebastian kasama ang mga kilalang politiko, gobernador at maging ilang senador sa iba't ibang public events at charity galas. Hindi kaya friendly lang siya kaya marami siyang mga kilala na nasa matataas na posisyon? Biglang dumako ang tingin niya sa isang larawan kung saan kasama ni Sebastian ang isang matandang lalaki na nakapangpulis na uniforme. Hindi niya alam kung bakit bumigat ang paghinga niya. Siguro dala lang ng trauma sa nangyari 20 years ago. Isinara niya ang laptop at itinabi iyon tsaka pinilit na matulog. Kinabukasan, agad siyang nag-ayos. Isang simpleng puting dress na above the niyang napili niyang suotin na tinerno sa 2-inch white sandals. Tumagal siya ng halos 2 oras sa pag-aayos kahit na sinabihan na siya ng papa niya na bilisan. Ilang sandali lang, bumaba na rin siya pero nagulat siya nang makita ang hindi inaasahang tao na kausap ng kanyang papa. Uncle, alam kong malinaw mong sinabi sa tawag ang tungkol sa pagkansela ng kasal. Pero hindi ba't parang biglaan naman yata ang desisyon? Bumilis ang pagbaba niya sa hagdan na agad umagaw sa atensyon ng dalawa. Lavender, ano ba talagang nangyayari? Naguguluhang tanong ni Rafael pagkababa niya. Nagkasundo na tayo. Nakaplano na ang lahat. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit bigla mong kinansela ang kasal. Rafael, kumalma ka muna. Paano ko kakalma? Para niyo akong ginagawang malaking biro. Rafael, alam mo naman na hindi ko gustong magpakasal sa'yo. Pero sa iba ayos lang? Mahal mo ba yung pakakasalan mo? Rafael, hindi ko inaasahan na nandito ka. Biglang may nagsalita mula sa tapat ng pinto. Nakita niya si Sebastian nakakapasok lamang. Agad na nilingon ni Rafael ang kapatid. Kaagad na namuo ang tensyon sa pagitan ng dalawa habang matalim silang nagtititigan. Ginagawa mo rito? You should have been dead by now. Tanong ni Rafael. Akala mo ba, mapapatay mo ko ng ganun lang? Sabihin na nating, I came back at mas maayos na ako ngayon. You have no business here. Malis ka rito. Talaga? Hindi pa ba sinabi sa'yo ni Mr. Alvarez? Si Lavender, nakatakda siyang ikasal sa akin ngayon. Ano? Agad na napatingin si Rafael kay Lavender. Napayuko siya at hindi malaman ang isasagot. Hindi niya naman pwedeng sabihin na nagkagusto siya kay Sebastian. Sinong maniniwala na magkakagusto agad sa taong kakikilala mo pa lamang? Lavender, is it true? Hindi makapaniwalang tanong ni Rafael. I'm sorry,
Pero yun ang totoo. Napag-usapan na namin to kahapon at pumayag na akong magpakasal sa kanya. Pumayag ka lang ng ganun kadali? Ano bang inalok niya sa'yo? Love? Loyalty? Protection? Tatapatan ko. I can do so much more than that. May personal akong dahilan at hindi ko yun pwedeng sabihin sa'yo. Lavender, alam mo ba kung anong klaseng tao si Sebastian? Hindi mo alam ang kaya niyang gawin. He's a monster. Sigurado kung hindi siya sincere sa'yo. At ginagawa niya lang to dahil naghihiganti siya sa akin. Humarang si Sebastian sa harap niya. At ikaw, dahil pakiramdam mo mas maayos ka kaysa sa akin, sincere ka na. Huwag kang magkunwaring inosente. Alam naman natin kung ano ka talaga. Ano ko ha? Sige, sabihin mo. Bigla nitong kinuwelyuhan si Sebastian. Gusto mong sabihin ko? Sige, sabihin mo. Gawin mo. Tumigil na kayong dalawa. Sigaw ng ama niya habang inaawat ang dalawa. Hinawakan niya sa kamay si Rafael para pigilin na makalapit pa kay Sebastian. Tama na, Rafael. Buo na ang loob kong magpakasal kaya pakiusap. Umalis ka na lang. Magsama kayong dalawa. Eritado nitong tinabig ang kamay niya tsaka malalaki ang hakbang na umalis. Nang tuluyan nitong makalabas, nagpakawala ng malakas na tawa si Sebastian. Tumigil lang ito ng samaan niya ng tingin. Oh, bakit? Huwag kang tumawa. Natatawa lang ako sa ekspresyon niya. Ikaw na nga ang mali dahil sa pamimilit mong pakasalan ako. Imbis na mag-sorry ka, mas lalo mo pa siyang ininis. Wala sa dugo namin ang paghingi ng sorry. At hayaan mo siyang mas lalong mainis. Ganun naman palagi tuwing magkikita kami. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon meron kayong dalawa. Pero wag na wag nyo nang ulitin yun sa harap ko, lalo na dito sa bahay. Ayoko nang muling lumipat ng bahay dahil lang may namatay dito. Doon nyo gawin sa malayo. Doon kayo magpatayan kung gusto nyo. Fine, di ko na siya ulit iinisin. Sumasakit ang ulo ko sa mga kaganapan. Biglang sabi ng kanyang ama habang hinihilot ang sentido. Hindi pa natatapos ang isang problema. May kasunod na agad na problema. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Lumapit siya sa kanyang ama at kumapit sa braso nito. Pa, kumalma kayo. Baka atakihin kayo sa puso niyan. Paano ko kakalma? De bali na. Mabuti pa'y umalis na tayo nang matapos na to. Opo, Dad. Lumabas na sila. Magkasama sila ng kanyang ama sa passenger seat. Hatid ng personal driver na si Nero. Naunang umalis si Sebastian habang sila naman ang nakasunod sa likod. Pagdating nila sa reception hall, ay agad na isinagawa ang civil wedding. Tahimik at pribado lamang ang buong seremonya. Tanging piling tao mula sa magkabilang panig ng pamilya at ilang legal witnesses lamang ang naroon. Nakatayo sa harapan ng judge habang magkatabing nakaupo sina Sebastian at Lavender. Isa-isang binasa ang mga kinakailangang detalye tungkol sa kanilang kasal bago sila tinanong kung tinatanggap nila ang isa't isa bilang legal na asawa. Pareho silang sumagot ng maikling pagsang-ayon. Pagkatapos noon, pinirmahan nila ang marriage contract kasama ang mga witness. Walang ingranding programa o mahabang seremonya. Simple, ngunit formal lang lahat. I now pronounce you husband and wife. Kasabay nito, umalingaw-ngaw ang magaang palakpakan sa loob ng hall. Saglit na nagkatinginan sina Sebastian at Lavender bago muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Hinawakan ni Sebastian ang magkabilang gilid ng mukha niya at dahan-dahan na nilapit ang mukha nito. Pumikit siya nang madama ang dampi ng malamig nitong labi. Kasal na talaga siya sa taong ilang araw niya lang nakilala. Talagang mapaglaro ang tadhana. Hindi mo mahuhulaan kung sino ang taong tatayo sa tabi mo sa harap ng judge. Life is really unpredictable. Sa kabila nun, wala siyang naramdamang saya o excitement. A marriage built only for alliance and benefits. Paano nga bang magkakaroon ng tunay na saya roon? Ang swerte ng mga taong kinakasal dahil sa pagmamahal. Wala pa tayong isang araw na kasal pero malungkot ka na agad. Ani Sebastian sa nagbibirong tono. Naisip ko lang na hindi na ako magkakaroon ng normal na buhay. Dahil sa akin? No, wala akong sisisihin sa mga nangyayari sa akin. It was all my choice. Kung gusto mo ng normal, pwede ko namang iparanas yun sa'yo. Sa'yo pa talaga nang galing yan? Parang ang hindi normal ang pag-iisip mo eh. Natawa ito, ngunit natigil din nang biglang lumapit ang kanyang ama. Dad? Ngayon na mag-asawa na kayo, Sebastian. Alagaan mo ang anak ko. Ikaw nang bahala sa kanya.
Ibibigay ko ang buo kong tiwala sa'yo. Kaya sana wag mo kong biguin. Of course, Mr. Alvarez. Maasahan niyo ako. Mabuti naman. Lavender, mamimiss kita anak. Saad nito, sabay yakap sa kanya. Pa, lilipat lang ako ng bahay. Hindi naman ako mangingibang bansa. Pero hindi na kita madalas na makakasama. Hayaan nyo, Dad. Bibisitahin ko po kayo palagi. Aasahan ko yan ha. Nito, tsaka humiwalay sa yakap. Maya-maya lang, tuluyan na silang umalis. Sa kotse ni Sebastian sumakay si Lavender. Nagsabi pa ang kanyang ama na ipapadala na lang nito ang mga gamit niya sa bago niyang titirahan. Dahil wala pa naman siyang naiimpake kahit isa mula sa kanyang kwarto. Inabot ng 20 minuto ang biyahe. Pagdating sa kanilang destinasyon, namangha siya ng pagmasdan ng laki ng mansyon. Halos doble iyon kumpara sa kanilang bahay. Pagpasok nila sa loob, napansin niya ang ilang paintings na nakasabit sa dingding. Mga portrait yata ng pamilya ng kanyang asawa. Napatingin siya sa painting na nasa gitna. Isa iyong family portrait. Nakaupo sa gitna ang babae na marahil ay ang ina nito, habang si Sebastian at ang ama niya nakatayo sa magkabilang gilid. Yan ang mama at papa ko. Sambit ni Sebastian nang tumabi sa kanya. Alam ko. Halata ba? Alangan namang relative mo yung nasa painting. Mas nakakapagtaka naman yun. Tsaka sa portrait mo, ang bata mo pa dyan. Kailan ba yan ginawa? That was 10 years ago. Sobrang tagal na pala eh. Kung gano'n, nasaan ang mga magulang mo? Nasa States sila. They let me handle their business. Hindi ko alam kung bakit ayaw nilang umuwi ng Pilipinas. Paano ba kayo naging half-brother ni Rafael? We both have the same mother. Nag-cheat kasi si mama. Siguro mga 3 taon pa lang si Rafael nang makilala ni mama si papa at mabuntis siya sa akin. Ganon? Ang komplikado naman pala ng relasyon nyo bilang magkapatid. Hindi na siya magtataka kung bakit gano'n na lang katindi ang galit ni Rafael sa kanyang asawa. Tapos kahit alam na nito ang sitwasyon, malakas pa rin itong mang-asara. Wala na talagang pag-asa pang magkaayos ang dalawa. Tapos ka na bang magtanong? Napatingin siya kay Sebastian. Oo. Ako naman ang magtatanong. Ano naman ang itatanong mo? Nung unang magkita tayo, bakit may baril ka? Yun ba? Huwag kang magalala. For self-defense lang yun. I was trained in firearm handling and basic tactical shooting. Kaya marunong akong gumamit. Don't worry, hindi ko yun gagamitin sa'yo. That's much better. At least hindi ako mahihirapang iligtas ka kapag nasa panganib ka. O baka naman hindi ka lang talaga capable na protektahan ako. Di sa ganun. Saan ang kwarto ko? Gusto kong maligo. Pag-iiba niya ng usapan. Anong kwarto mo? Kwarto natin. Pagtatama nito sa kanya, tsaka na unang umakyat ng hagdan. Agad naman siyang sumunod. Pumasok sila sa isang malaking kwarto. Napansin niya ang malaking closet. Bahagya yung nakabukas at nakita niya ang ilang damit na puro panlalaki. May malaking bookshelf sa kanang bahagi na puno ng mga libro. Habang may sofa naman sa tabi ng balkonahe. May king-size bed din sa gitna at nagahalo ang puti at itim na team color ng buong kwarto. Lalabas lang ako saglit. Nandun ang CR kung gusto mong maligo. Tura nito bago siya iniwan sa kwarto. Agad siyang naghubad at pumasok sa CR. Binuksan niya ang shower at dinama ang malamig na tubig sa katawan niya. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nanatili roon. Ngayon ang unang gabi nila ni Sebastian bilang mag-asawa. This marriage has never been out of love, or at least para sa kanya. Hindi siya sigurado kung totoo nga bang sinabi ni Sebastian na gusto siya nito. Pero kahit ganon, kailangan ba talagang mangyari to? Kumalma ka, Lavender. Kasal ka na, asawa mo na si Sebastian. Tungkulin mo na gampanan ng pagiging asawa sa kanya. Huminga siya ng malalim bago tinapos ang pagligo. Nagpunas, nagbihis at lumabas ng banyo. Bumungad sa kanya si Sebastian na nakaupo sa kama habang iniikot-ikot sa daliri ang pulang panty na hinubad niya kanina. Nakabalik ka na pala. Teka! Nanlaki ang mata niya at agad iyong hinablot. Where did you get this? Galit niyang tanong tsaka iyon itinago sa likod niya. Nakakalat sa sahig. Dinampot ko lang. Dinampot? Alam kong naitago ko to. Huwag mong sabihin hinanap mo to para pagnasahan. Ayos ka lang? Isang panty? Ganyan ba kababa ang dignidad mo? What? You're shy? Tanong nito, tsaka tumayo at humakbang palapit sa kanya. Excuse me,
Bakit naman ako mahihiya? Sino ka ba sa akala mo? I am your husband. Bakit namumula ang buong mukha mo? Are you blushing? Blush on yan. Really? Wife, Mrs. Moncler, that suits you better. Nang makalapit ito, marahan siyang hinapit sa bewang at inilapit sa katawan nito. Ang ganda mo ngayon. Your innocent face looks like it's begging me to devour you. Nagulat siya nang bigla siyang buhati nito't ihiga sa kama. Para itong uhaw na uhaw nang halikan siya sa labi. Mariin siyang napapikit habang nilalabanan ng takot na namumuo sa kanyang dibdib. Ngunit bigla itong tumigil. Napadilat siya nang ito ay bumangon. Bakit ka tumigil? Ayoko makita kang umiyak. Ayoko maging masama sa paningin mo. Ayoko maging isa sa mga dahilan na kinatatakutan mo. If you don't like it, you should have told me. Saka ito tumalikod at takmang aalis. Saan ka pupunta? I'll go to another room. Hindi ko mapipigilan ng sarili ko kung tatabi ako sa'yo. Nabaling ang tingin niya sa mga paper bag na nakalagay sa lamesa. Kinuha niya yon at nilabas ang mga laman. May 2 set ng pantulog at dress. Meron ding mga undergarments. Yun marahil ang kinuha nito nang umalis ito kanina. Bahagya siyang napangiti. Agad siyang nagbihis ng pantulog. Ngunit kahit walang nangyari, hindi siya pinatulog ng gabing yun. Akala niya si Sebastian ang tipo ng lalaking ipipilit ang gusto nito kahit may masaktan. Pero mali siya. Umalis ito't piniling wag siyang galawin. Hindi pala ito ganun kasama. He wasn't that bad at all. Kinabukasan, maaga siyang ginising ni Sebastian at pinaghanda dahil may pupuntahan daw sila. Hindi na siya nagtanong. Umaasa siya na dadalhin siya nito sa Investigation Bureau o sa lugar na may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina. Yun ang kasunduan kaya siya nagpakasal. Ngunit nang huminto ang kotse, napatingin siya kay Sebastian. What the heck? Bakit mo ko dinala sa amusement park? Joke ba to? Ano ko, bata? Napagdesisyonan kong buong linggo tayong mag-honeymoon. Marami akong business na kailangang asikasuhin, kaya hindi kita madadala sa malalayong lugar. Kaya dito na lang. Mas lalong lumalim ang kunot ng noo niya. Honeymoon? As in dito sa maraming tao? Anong honeymoon ba ang iniisip mo? What does honeymoon supposed to be then? Nag-research ako. Ang sabi, bukod sa pagsasatalik ng mag-asawa, ang honeymoon ay dapat masaya at exciting. And this is what you mean by that? Tama, masaya naman at exciting sumakay sa rides. Huwag mong sabihing mas gusto mo yung, of course not. Pero hindi na tayo mga bata para mag-amusement park. Minsan masarap din mag-isip bata. Tsaka hindi ko pa nasubukang sumakay sa mga rides. Ang nasubukan ko pa lang, lumipad ang kotse ko sa bangin. Maulan na ng bala. At tumakbo habang hinahabol ng kamatayan. Nakakapagod yun. Kaya ano namang masama kung mag-relax tayo kahit papaano. And one more thing, hindi ba gusto mong maranasan ng normal na buhay? Mahaba nitong paliwanag, napabuntong hininga siya. Normal nga naman ang mga gusto nitong gawin. Ang hindi niya nakikitang normal ay ang mismong asawa niya. Fine, wala naman ako magagawa. Agad na gumuhit ang ngiti nito sa muka. Nagsuot pa ito ng shades bago bumaba ng kotse at pinagbuksan siya ng pinto. Sakay tayo sa roller coaster. Sabi nito pagkababa niya. Bigla siyang hinila nito papunta sa pila. Mabuti na lang at maiksi lang ang pila kaya agad silang nakasakay. Habang dahan-dahang umaandar ang roller coaster, hindi niya maiwasang mapatingin kay Sebastian. Malawak ang ngiti nito. Kitang-kitang saya sa mga mata nito. Para itong bata na unang beses makasakay sa rides. Dahan-dahang umusad ang roller coaster habang pilit niyang pinanatili ang maangas na ekspresyon sa mukha niya na para bang wala siyang kinatatakutan. Ngunit nang marating nilang pinakatuktok at maramdaman ang biglang pagbulusok pababa, agad na naglaho ang lahat ng kanyang tapang. Napasigaw siya ng todo habang mahigpit na nakakapit kay Sebastian. Halos ayaw niya nang bumitaw. Pagkahinto ng rides, mabilis siyang bumaba at halos pasuray na nagtungo sa isang gilid. Yumuko siya habang pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit maya-maya lang, hindi niya na napigilan ang pagsusuka. Ilang minuto rin siyang ganoon bago tuluyang nilapitan ni Sebastian. Ayos ka lang? Tanong nito sabay abot ng tubig sa kanya. Agad niya iyong kinuha at saka siya uminom. Malakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib nang ibalik ang tubig sa lalaki. Bakit mo ba kasi ako dinala rito? Hindi ko alam na takot ka pala sa matataas. Ang lakas ng sigaw mo. Natatawa ka pa? Ayoko na. Hindi na ako sasakay sa kahit anong rides.
And FYI, hindi ako takot sa matataas. Hindi ko lang kaya yung mapupunta ka sa tuktok tapos bigla kang babagsak. Kung ganun, pwede tayong sumakay ng Ferris wheel. Mabagal lang ang galaw nun. Ayoko, susuka lang ulit ako eh. Pumunta na lang tayo doon. Lumakad siya at lumapit sa isang stall kung saan may nakasabit na malalaking stuffed toy at iba't ibang kulay ng lobo. Gusto mong maglaro ng carnival game? Tanong ni Sebastian nang sumunod ito. Bumaling ang tingin niya sa isang tiger stuffed toy na nakasabit sa pinakamataas na stall. Hindi niya maiwasang ipagkumpara ang lalaki sa laruang yun. Para kasing tigre na matapang at nakakatakot ang itsura nito. Pero parang pusa naman kapag pinaamo. Gusto ko yan. Anya, habang itinuturo ang teddy bear. Agad na humarap ang lalaki sa nagbabantay. Kuya, maglalaro ako. 50 lang, 3 bola sir. Agad itong nagbayad at tinanggap ang 3 bolang inabot sa kanya. Sure ka bang kaya mong patamaan yung mga lata? Hindi mo pa nakikita ang kaya kong gawin. Para sa akin, napaka-basic lang nito. Nasa nature mo na talagang magyabang, no? Hindi pagyayabang ang pagsasabi ng totoo. Unang bato pa lang ni Sebastian, agad nang tumama ang 3 lata at sabay-sabay na bumagsak. Napuno ng hiyawan ng paligid habang nakatingin sa kanilang ilang mga tao. Wow, ang galing! Hindi niya maiwasang ipakita ang pagkamangha. Dati niya na kasing lalaro yun, pero ni minsan, hindi pa siya nanalo. Marami pa akong talent na hindi mo alam. Mayabang nang umiti si Sebastian habang kumukuha ng premyo. Oo na, ikaw nang magaling. Ang cute ng teddy bear, kamukha mo. Anya, habang itinatapat ang teddy bear sa gilid ng ulo nito. Bahagyang inilapit ni Sebastian ang mukha sa kanya habang nagpapogi sign. Kasing gwapo ko ba? Hindi. Pareho kayong floppy. What? Fluffy? Anong ibig sabihin nun? Pareho kayong soft. Soft? Anong klaseng soft? Sabaw? Hoy, hindi naman ako sabaw mag-isip ah. See? Pinapatunayan mo ngang sabaw ka. Tsaka, soft. S-O-F-T. Ibig sabihin may pagka-soft ka kasi mahilig ka sa ganitong mga bagay. Teka, sinasabi mo bang bakla ko? Oh my God, wag na nga. Simpleng word kailangan ko pang explain sa'yo. Inis niyang turan, tsaka nalumakad palayo. Ano bang hindi nito maintindihan sa salitang soft? Ang tinutukoy lang naman niya mabait ito, considerate, at may pagka-sweet din. Mahirap ba talagang intindihin yun? Hoy, saan ka pupunta? E di sa kabilang stall, susubok ako ng ibang laro. Teka, hintayin mo ako. Anito tsaka humabol sa kanya. Hanggang sa magkasabay na lang silang maglakad. Marami silang sinubukang laro at sa lahat ng iyon, palaging panalo si Sebastian at may nakukuhang premyo. Pareho ng puno ang kanilang mga kamay sa dami ng teddy bear. Pinamigay pa nga nilang iba sa mga batang naroon. Halos maghapon sila roon kaya doon na rin sila kumain. Tumikim ng pagkain sa iba't ibang stalls na hindi pa niya nagagawa noon. At sa wakas, pumayag na siyang sumakay sa Ferris wheel dahil gustong-gusto talaga nitong sumakay doon. Ano pa nga bang magagawa niya? Para kasi itong bata na magtatampo kapag hindi na pagbigyan. Sabi ko sa iyo, ang ganda rito eh. Anito habang nakatingin sa ibaba. Samantalang siya, tumingala at pinagmasdan ng mga bituin. Pakiramdam niya ang taas-taas niya at ang lapit-lapit niya sa buwan. Alam mo ba, ngayon ko lang ito nagawa sa buong buhay ko. Talaga? Nung bata kasi ako, parehong busy ang mga magulang ko. Kahit day off nila at magkasama kami sa bahay, hindi ko sila maramdaman. Para kaming mga stranger na pinipilit lang makasama ang isa't isa. Eh bakit hindi mo ginawa nun? Siguro naman may pera ka na noon. Ayoko kasing pumunta ritong mag-isa. Pakiramdam ko, imbis na maging masaya ako, mas lalo lang titindi ang lungkot sa dibdib ko. Kaya ba dinala mo ko rito kasi gusto mo ng kasama? Bumaling ang tingin nito sa kanya habang may bahagyang ngiti sa labi. Oo, nag-enjoy ka ba? Siyempre naman, ngayon ay intindihan ko na. Salamat din at dinala mo ko rito. Hindi na ito sumagot at muling tumingin sa mga bituin. Gumaya siya. Di naman niya ang katahimikan at ang payapang dampi ng hangin sa mukha niya. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong gaan sa dibdib. Kahit sa maiksing sandaling yun, pakiramdam niya, unti-unti niyang nakikilala si Sebastian. Ilang minuto pagkatapos nilang bumaba sa Ferris wheel, umuwi na rin sila. Nang sumunod na araw, dinala naman siya nito sa isang view deck sa gilid ng bangin. May matibay na railing at tanawang buong lungsod mula sa itaas. Isa itong pasyalang lugar na nakatayo sa gilid ng matarik na bangin.
kung saan kitang-kita ang mga gusalit kumikislap na ilaw sa ibaba. Wow, ang ganda! Tingnan mo, kitang-kita yung mga city lights mula rito. Oo nga, ang ganda. Lumingon siya kay Sebastian nang mapansin ang titig nito. Bakit sa akin ka nakatingin? Kasi maganda ka. Ay sus, panis na yung mga ganyang linyahan. Alam ko na yan, bolero. Hoy, hindi kita binubola. Papakasal ba ako sa pangit? Mukha namang kahit hindi ka tanggap-tanggap ang itsura, pakakasalan mo pa rin. Mali na bang purihin ang asawa ko, ha? Oo na, thank you, ha? You're welcome. Teka nga, bakit mo ba ako dinala rito? I just want to have a date with you. Agad siyang natawa. Wala sa itsura nito ang makipag-date. Ang gara ng date dito talaga. Nagustuhan mo naman, di ba? Sa bagay, sobrang ganda rito. Alam mo yung pakiramdam na kapag na-appreciate mo yung paligid, parang bigla ka nagkakaroon ng nostalgic memories. Siyempre naman. Pwede ba ako magkwento? Sige lang, makikinig ako. Tumingin siya sa baba. Biglang lumitaw sa isip niya ang imahe ng kanyang ina. Hindi niya maiwasang magbalik tanaw at alalahanin ng bawat sandali na nakasama ang kanyang ina. Ang kaso, masyado pa siyang bata noon at unti-unti niya na ring nakakalimutan ng iba. Alam mo, si mama sobrang bait niya. Kahit sariling pera niya sa negosyo, pinabawasan niya para ipangtulong sa mga tao. Never siyang nagdamot, madali siyang lapitan kapag may humihingi ng tulong at palagi niyang ginagawang available ang sarili niya. Kahit minsan, sobrang pagod na siya para sa mga mayayaman. Ganun kabuti ang puso niya. Kaya lang dahil doon, nakalimutan niya yatang may anak siya. Mabait siya sa iba pero nakalimutan niyang maging nanay at asawa sa sarili niyang pamilya. Inalay ni mama ang buong puso niya para sa iba. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ginawa yun sa kanya. Nilingon niya ito. Dumaan ang lungkot sa mga mata nito. Patawad kung nangyari yun sa'yo. Pinapangako ko, hahanapin ko ang salarin sa pagpatay sa mama mo at bibigyan ko ng hustisya ang nangyari sa kanya. Ano ba talagang alam mo? May alam ka sa pagkamatay ni mama, di ba? Bumaba ang tingin ni Sebastian. Bumukas sara ang bibig nito. Para bang may gusto itong sabihin na hindi nito magawa. Hindi yata magandang dito natin pag-usapan yun. Hindi ba pwedeng enjoyin muna natin ang view? Pinilit niyang umiti kahit may pagdududa sa kanyang dibdib. Tama ka, pag-usapan na lang natin mamaya. I'm sorry. Para saan? Wala lang. I just want to say sorry. Sus, nagsasorry ka kasi pinilit mo ako magpakasal. Hindi ako nagsisisi na pinilit kitang magpakasal sa akin. Ligtas mo ako nung gabing yun. At tulad nga ng sabi ko sa'yo, tutulungan din kita bilang utang na loob ko sa'yo. Napaharap siya sa lalaki. Ibang-iba ito ngayon. Ibang-iba sa lalaki na una niyang nakilala. Nagpapanggap lang ba ito sa ibang tao? Pero ganito ito kalalim mag-isip kapag sila nalang dalawa? Ano ba kasing meron kay Rafael? Pinakasalan mo ko kasi gusto mo ko ilayo sa kanya, tama? Si Rafael, konektado siya sa mga illegal na transaksyon. Pero wala naman ako sa posisyon para husgahan siya. Umawang ang bibig niya. Seryoso ito kaya hindi niya mawari kung nagbibiro o hindi. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, pareho lang kami pero hindi naman ako tulad niya na nagagamit ng inosenteng tao para makuhang gusto ko. Ano bang pagkakapareho niyo? Yun lang ang pwede kong sabihin. Yung iba, malalaman mo rin sa tamang panahon. Ano? Sa tamang panahon pa? Kailan yun? Bakit hindi na lang ngayon? Sa susunod na. Mapapahaba ang usapan kapag sinabi ko sa'yo agad. At isa pa, alauna na ng madaling araw. Umuwi na tayo. Anito at nauna nang naglakad pabalik sa kotse. Eretado siyang napabuntong hininga tsaka sumunod sa lalaki. Habang bumabiyahe pa uwi, hindi niya tinigilan ang pangungulit sa lalaki. Pero kahit anong gawin niya, hindi talaga nito sinabi yon. Kaya nang makauwi ay buong gabi siyang hindi pinatulog sa kakaisip kung ano ba ang tinutukoy nitong pareho. Pareho silang gwapo, mayaman, magaling sa negosyo at sigurado na pareho silang babae ang gusto. Ano pa bang bagay na may pagkakapareho sila? Di kaya pareho silang may ginagawang iligal? Mariin niyang pinilig ang ulo. Ayaw niyang isiping ganun yon. Lalo na't unti-unti niya nang tinatanggap si Sebastian sa kanyang puso. Lumipas ang mga araw, wala silang ginawa kundi ang pumunta sa kung saan-saan. Kumain sila sa mga fine dining restaurants, pumunta sa mga private resorts, at sumubok ng iba't ibang activities at gourmet dishes. Nagpunta rin sila sa ilang tourist spot tulad ng El Nido.
In-enjoy nilang bawat sandali na halos nakalimutan na niya ng tunay na dahilan kung bakit siya nagpakasal. Lumipas sa mga araw, mga linggo, hanggang sa umabot ng isang buwan. Sa loob ng panahong yon, tinrato siya nito na parang reyna. Pinaranas nito sa kanya ang normal na buhay na matagal niya nang pinapangarap. Malayo sa intriga, pressure at gulong bumabalot sa kanyang pamilya. Pero may kung anong kulang pa rin sa kanyang puso. Isang void na kahit si Sebastian ay hindi kayang punan. Alam niyang may kulang. Alam niyang temporary escape lang ang lahat ng yun. Sa likod ng masasayang alaala, naroon pa rin ang katotohanang hindi niya maaaring takasan. Hapon nang makauwi sila mula sa isang beach na pinuntahan nila. Pagod si Sebastian kaya agad itong nagpahinga. Kinuha niyang pagkakataong yun upang palihim na pumasok sa kwarto nito. Maingat ang bawat hakbang niya. Lumapit siya sa isang cabinet at naghanap ng anumang impormasyon na maaaring makatulong sa kaso ng kanyang mama. Mga documents, case files, records, kahit ano na pwedeng magsilbing ebidensya. Halos magulo na niya ang mga gamit doon nang dumako ang tingin niya sa bookshelf. May nag-iisang brown envelope na nakasiksik doon. Kinuha niya iyon at dahan-dahang binuksan. Ngunit nang makita niya ang laman nito, agad siyang namutla. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakatitig sa mga litrato at confidential documents na nasa loob. Lavender? Tawag ni Sebastian ng magising ito. Agad itong napabangon at mabilis na lumapit sa kanya. Nabakas ang matinding gulat sa mukha nito nang makita ang kanyang hawak. Lavender, magpapaliwanag ako. Agad na gumuhit ang panik at guilt sa mukha nito na para bang matagal na nitong kinatatakutang mangyari ang eksenang yun. Unti-unting umapaw ang luha sa kanyang mga mata. Anong ibig sabihin nito? Bakit may picture ka ni Mama? At sino yung lalaking kasama niya sa picture? Familiar ang mukha niya. Siyang papa mo, di ba? Lavender, iyan kasi. Ano? Bakit hindi mo masagot ng diretso? Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong ibig sabihin nito? Yung papa ko at mama mo, nagkaroon sila ng relasyon bago pa nagkakilala ang mama at papa mo. Nakasuot siya ng police uniform? Isa siyang pulis? Dati siyang pulis pero retired na siya ngayon. May kinalaman ba siya sa pagkamatay ng mama ko? Napayuko ito. Kahit wala itong sabihin, ramdam niyang meron. While investigating your mother's case, I found out that they had been in contact 20 years ago. Nagkaroon ng lihim na relasyon ng dalawa. Habang inuusisa ko ang kaso, marami ako nakausap, mga dating katulong at empleyado na nagtrabaho kay Dad. Nalaman ko na madalas pumunta roon ng mama mo sa dati naming bahay. Isang araw, nagulat na lang daw sila nang makitang matinding pagtatalo ng dalawa. Things got heated, pero wala na akong nalaman sa mga sumunod na nangyari. That's why I personally confronted my dad through the call. Shamelessly, inamin niya ang ginawa niya. I secretly recorded our conversation at naibigay ko na lahat ng ebidensya sa lawyer ko. Siya nang nag-aasikaso ng lahat. Anong sinabi niya nang tanungin mo siya? Ang sabi niya, may nalaman daw ang mama mo na hindi nito dapat malaman. I'm guessing it was about his illegal activities. Malamang natakot si Dad na magsumbong ang mama mo kaya niya nagawa yun. That's monster. Siyang dad mo? I'm sorry. Hindi ko agad sinabi sa'yo. Nakahubad si mama nang makita ko siya. Ang hayop na yun. Hindi niya lang pinatay si mama. Binaboy pa niya. I'm sorry. I'm really sorry. Dahan-dahang nang hina ang mga tuhod niya hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Nakuyom niya ang kamao habang mahigpit pa ring hawak ang mga litrato. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa biglang umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril. Nagkatinginan sila bago ito kumilos at kumuha ng baril sa isa sa mga kabinet. Anong nangyayari? Natatakot niyang tanong. Hinawakan nito ang kamay niya at pinatayo siya. Hindi ko alam. Mukhang sinusugod tayo ng kalaban. Kalaban? Dito ka lang sa tabi ko. Huwag kang lalayo. Lumakad ito papunta sa pinto, tsaka mabagal iyong binuksan. Nang masigurong walang tao, dahan-dahan itong lumakad palabas. Agad siyang sumunod habang mahigpit na nakakapit sa damit nito. Ilang sandali lang, muli silang nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Nasa second floor sila. Natanaw niya mula sa baba ang pagpapalitan ng putok ng mga baril mula sa mga tauhan ni Sebastian at sa mga armadong lalaki. Bigla siyang hinila ni Sebastian papasok sa mismong kwarto niya.
Magtago ka muna rito. May baril ka, di ba? Gamitin mo yun kung sakaling may pumasok na hindi mo kilala. Nito, tsaka umaktong aalis. Agad siyang humawak ng mahigpit sa kamay nito. Paano ka? Anong gagawin mo? Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Kapag natapos na ang gulo, babalikan kita, okay? Mag-iingat ka. Mahal kita, Lavender. Hinalikan siya nito sa noo bago marahang tinanggal ang kamay niyang nakahawak sa kamay nito bago umalis. Nang masara ang pinto, agad siyang lumapit sa ilalim ng unan kung saan nakatago ang baril niya. Nang makuha yon, sumiksik siya sa gilid ng kama, tsaka nilabas ang cellphone at tumawag ng pulis. Ang kaso, bago pa masagot ang tawag niya, bigla na lang may sumipa sa pinto. Napatayo siya at agad na tinutok ang baril sa hindi kilalang lalaki. Ikaw ang asawa ni Sebastian, tama? Sino ka? Umalis ka rito. Kalma lang. Ang utos ni boss, kunin ka lang at huwag sasaktan. Kaya kung ako sa'yo, miss, huwag ka nang manlaban pa kung ayaw mong masaktan. Hindi na siya nagdalawang isip pa at agad na binaril ito sa paa. Nang mawala ang focus nito sa kanya, agad siyang lumapit at tinadyakan nito sa muka, tsaka tumakbo palabas ng kwarto. Tahimik na ang paligid at napansin niya na marami nang nakahandusay na bangkay sa sahig. Dahan-dahan siyang naglakad pababa ng hagdan hanggang sa bumaling ang tingin niya sa dalawang tao na malapit sa pinto. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril mula sa lalaking nakatayo habang ang tinamaan ng bala ay nakahiga na sa sahig at naliligo sa sarili nitong dugo. Lavender? Tawag ni Sebastian sa kanya nang siya'y makita. Hindi siya nakasagot. Nanatili ang tingin niya kay Rafael na tila wala ng buhay. Pinatay mo siya? Hindi niya makapaniwalang tanong. Lumapit ito sa kanya at bigla siyang niyakap ng mahigpit. Tapos na, Lavender. Ligtas ka na. Wala nang mananakit sa'yo. Anong ginawa mo? Buhay pa ba siya? Lavender, I'm sorry. Kailangan kong gawin yun para protektahan ka. Hindi niya alam ang dapat na maramdaman ng mga oras na iyon. Ang alam niya lang, tapos na ang gulot pareho silang maayos ni Sebastian. Yumakap siya pabalik hanggang sa unti-unting nanlabo ang mata niya at tuluyan siyang mawalan ng malay. Nang magising siya, purong puti ang bumungad sa paningin niya. Nasa hospital siya. Bumaling ang tingin niya sa papa niyang nakaupo sa sofa habang nakapikit. Hindi rin iyon nagtagal dahil bigla itong nagising. Nagulat ito nang makitang gising na rin siya. Kaya agad itong napatayo at lumapit sa kanya. Lavender, mabuti at gising ka na. Tatawag ako ng doktor. Sandali lang ha. Agad na lumabas ang kanyang ama. Ilang sandali lang, bumalik ito kasama ang lalaking doktor. Agad nitong chinek ang blood pressure niya. Sinilip ang mga mata niya at nagtanong tungkol sa nararamdaman niya. Naalala mo ba ang nangyari bago ka nag-collapse? Gumapang ang takot sa dibdib niya habang isa-isang bumalik sa alaala niyang nangyari nung gabing yun. Ang pag-amin ni Sebastian tungkol sa ama nito, ang putok ng baril at ang pagbagsak ni Rafael sa sahig. Tumango lang siya. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoong nangyari, lalo na't involved si Sebastian. Nasaan na nga ba ang lalaking yun? Hindi ba dapat nandito rin ito't nagbabantay sa kanya? Nag-collapse ka dahil sa severe emotional and psychological shock. Base rin sa kondisyon mo nung dinala ka rito. Nagkaroon ka ng acute stress response. Sobrang taas ng stress hormones sa katawan mo at hindi kinaya ng system mo. Your body basically forced itself to shut down. The trauma was too much. Nagkaroon ka rin ng panic-induced collapse na nauwi sa temporary coma. 1 linggo kang walang malay. Mahabang paliwanag ng doktor, pero sa totoo lang, wala na siyang pakialam sa nangyari sa kanya. Ang gusto niya lang ngayon, makita ang kanyang asawa. Nasaan si Sebastian? Halos pabulong niyang tanong. Sa ngayon, stable na ang kalagayan mo at kailangan mo na lang ng mahabang pahinga. So maiwan ko na muna kayo. Tawagin niyo na lang ulit ako kapag may kailangan kayo. Paalam ng doktor bago ito tuluyang umalis. Pa, nasan si Sebastian? Bakit wala siya rito? Yumuko ang ama niya na tila nahirapang sumagot. Pa, nasan si Sebastian? Umalis lang ba siya saglit? Babalik naman siya agad, di ba? Anak, Lavender, umalis na si Sebastian. Ano? Bakit siya umalis? Saan siya pumunta? Babalik ba siya? Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Teka, hindi ko maintindihan. Bakit hindi niya ako sinama kung saan man siya pupunta? Anak,
Nakausap ko ang abogado niya. Nag-file siya ng annulment. Hinihintay na lang nilang magising ka para ma-finalize ang lahat ng kailangan. Umawang ang bibig niya kasabay ng tuloy-tuloy na pagpatak ng luha mula sa mga mata niya. Nag-file ng annulment? Bakit niya ginawa yun? Ang kapal ng mukha niya. Matapos niya akong piliting magpakasal tapos ngayon para akong basura na itatapon niya lang ng bigla? Anak, hindi ba't mas mabuti na rin yun? Hindi magiging normal ang buhay mo kung patuloy kayong magsasama. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero ito ang mas makabubuti. Hindi siya sumagot at tahimik na umiyak. Mas makakabuti ba talaga kung hindi niya na makikita si Sebastian? Kasi kung oo, bakit parang dinudurog ng husto ang kanyang puso? Yung tungkol nga pala sa kaso ng mama mo, nakuha na natin ng hustisya. Muli siyang napatingin sa kanyang ama. 2 araw matapos ang nangyaring insidente sa bahay nyo, biglang umugong sa balita ang kaso ng mama mo. The media called it one of the biggest reopened criminal case in the country. Halos lahat ng news outlets iyon ang laman. Maraming dating koneksyon ng pamilya nilang nadamay. Lalo na nang lumabas sa mga record ng corruption, bribery at abuse of power. Papaano? Sebastian's lawyer submitted the evidence before everything happened. Kumpleto yon. Kasama pati ang recorded confession ng papa niya. Pero natigilan ng ama niya bago nagpatuloy. Hindi na umabot sa korte ang lalaking yon. 3 araw matapos ilabas ang balita, natagpuan siyang patay sa loob ng kanyang sasakyan. Binaril siya. The authorities are still investigating the case. Pero hanggang ngayon hindi pa rin nila alam kung sinong gumawa. Whoever did it left no trace. Hindi niya alam kung bakit si Sebastian agad ang naisip niyang posibleng gumawa noon. Pero bakit ganoon? Wala siyang nararamdamang pagkamuhi o kahit kaunting galit man lang. Bagkus nagpapasalamat pa siya. Hindi naman talaga dapat nabubuhay ang mga ganoong tao. At yung tungkol kay Rafael, nagpapagaling siya sa hospital pero nasa pangangalaga na siya ng pulisya. Buhay siya? Tinamaan siya ng bala sa balikat at tagiliran pero nakaligtas. Matapos ang insidente, maraming ebidensyang nakuha laban sa kanya. Hindi lang tungkol sa pagsugod niya sa bahay ninyo na Sebastian. May mga nakumpiskang illegal firearms, fake documents at records ng money laundering sa ilan niyang kumpanya. Lumabas din ang koneksyon niya sa bribery, blackmail at paggamit ng private armed groups para manakot ng mga kalaban sa negosyo at politika. Base sa investigasyon, matagal na pala niyang minamanmanan kayo. Nang malaman niyang may ebidensyang hawak si Sebastian laban sa pamilya nila, nawalan siya ng kontrol, kaya niya sinugod ang mansyon nung gabing yon. May mga witness na rin na nagsalita laban sa kanya at dahil sa dami ng kaso niya, malabong makalaya pa siya. Mahabang tura ng kanyang ama. Sa dami ng nangyari, hindi niya alam kung may dapat pa ba siyang ikagulat doon. Sa loob ng 1 linggo na wala siyang malay, napakarami ng nangyari. Nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mama niya. Lumabas sa mga ebidensya laban kay Rafael at ngayon, umalis si Sebastian nang walang pasabi kung saan ito pumunta. Lumipas sa mga araw, linggo, buwan, hanggang sa umabot ng 1 taon. Sinadya niyang wag sagutin ang kahit anong tawag mula sa abogado ni Sebastian. Sa ganitong paraan, nananatiling valid ang kasal nila. Alam niyang mapapawalang bisa lamang iyon kung ito mismo magsasabi na maghihiwalay na sila. Sa mga lumipas na araw, naging abala ang kanyang ama sa paglilingkod sa mamamayan bilang mayor ng Laguna. Madalas itong wala sa bahay dahil bumibisita sa mga liblib na lugar na bihirang marating ng mga programa ng pamahalaan. Tulad ng mga komunidad ng katutubo, minsan nagpapadala ito ng ayuda o kaya nagpapatayo ng mga bahay at ibinabalik ang mga lupang dati kinuha noong nakaraang administrasyon. Sa kabilang banda, siya na ang humawak ng kumpanya. Siyang naging chairman at unti-unting naibangon ng sales at operasyon na halos bumagsak noon. Maganda ang naging takbo ng negosyo sa ilalim ng kanyang pamamahala. Gayunpaman, hindi nawala ang pag-asa niyang makikita muli si Sebastian. Ilang sandali lang, may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Detective Sean Reyes, ang inatasan niyang mag-imbestiga tungkol sa mysterious charity funding ng isang ampunan. Kumakailan lang, ay nakarating sa kanya ang hindi mabilang na sulat mula sa mga bata bilang pasasalamat sa tulong na natatanggap daw nila.
Pero alam niya sa sarili niya na hindi iyon ang galing sa kanya. Good afternoon, Mrs. Montclair. Good afternoon, maupo ka. Agad na umupo ang lalaki sa harap niya, tsaka inilapag ang envelope na hawak nito sa desk. May lead na ako kung saan nanggagaling ang pera na ipinapadala sa bahay ampunan. Saan? Buksan mo ang envelope. Kinuha niya ang envelope sa harap, tsaka iyon binuksan. Mga litrato iyon mula sa bahay ampunan, kung saan kasama ng mga bata ang isang lalaki na matagal niya nang hinahanap. Masayang masaya ang ekspresyon nito. Hindi niya maiwasang mainggit dahil habang wala ito ay nilulunod niya ang sarili sa pagtatrabaho para lamang hindi malungkot. Si Bastian, nasa bahay ampunan lang siya. Base sa investigasyon, madalas siyang pumunta roon para mamigay ng mga laruan at gamit at makipaglaro sa mga bata. Saan ang lokasyon ng bahay ampunan? Saan ko siya matatagpuan? Send ko na ang address sa'yo. I-check mo na lang sa phone mo. Agad niyang kinuha ang cellphone at tiningnan ang message. Naroon ang kumpletong address. Salamat. Walang anuman, Mrs. Montclair. Inilabas niya ang kabuang bayad na nakalagay sa sobre at inabot sa lalaki. Tumango ito bilang pasasalamat bago tuluyang umalis. Hindi siya nagsayang ng oras. Agad niyang binilin sa assistant ang mga dapat gawin habang wala siya sa kumpanya. Nagpabook na rin siya ng flight papuntang Palawan. Pagkatapos nun, umuwi siya at inimpake ang kanyang mga gamit. 10:00 ng gabi ang flight niya at tinatayang naabot sa 1.5 hanggang 2 oras ang biyahe sa eroplano. Nang makarating siya, nagpabook siya ng hotel at doon nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, agad niyang pinuntahan ang address ng bahay ampunan. Pagdating niya roon, agad siyang nakipag-ugnayan sa head noon na nangangalaga sa mga bata. Natutuwa ako't nagawa mong bumisita rito, Mrs. Montclair. Siguradong matutuwa ang mga bata kapag nakita ka. Malugod na sabi ni Sister Susan habang papunta sila sa main hall. Biglaan lang po ang punta ko. Natanggap ko po ang mga sulat mula sa mga bata. Masaya po ko na na-appreciate nila ang tulong. Pero sa tingin ko po, hindi ako ang dapat tumanggap ng pasasalamat. Bakit naman? Hindi po ako nagpapadala ng tulong. Sa katunayan, nandito po ako para malaman kung sino ang taong gumagamit ng pangalan ko para maghatid ng tulong sa inyo. Kuya, saan ka po pupunta? Umalingaw-ngaw ang matinis na boses ng isang bata mula sa pinto, kasabay ng isang taong naka-Doraemon mascot na nakatingin sa kanya. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Kahit hindi niya nakikita ang mukha sa loob ng mascot, pakiramdam niya, kilala niya ang taong yun. Bago pa siya makalapit, bigla itong tumakbo. Hindi siya nagdalawang isip at agad itong hinabol. Lumiko ito sa isang pasilyo. Nang sundan niya, nakita niyang mascot costume na hinubad at nakakalat sa sahig. Nagpalinga-linga siya hanggang sa biglang may humila sa kamay niya papasok sa isang silid. Agad niyang hinarap ang lalaki. Umawang ang bibig niya nang tuluyang masilayan ang mukha nito. Mahaba at bagsak na buhok nito kumpara noon na tila palaging nakawax, pero walang duda, si Sebastian pa rin ito. Sebastian, ikaw nga. Agad na umapaw ang luha sa mata niya. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Hinanap kita. Para akong balo sa kakahanap sa'yo tapos andito ka lang pala. Hiwalay na tayo, kaya wala nang dahilan para magpakita pa ako sa'yo. We haven't settled the annulment yet, kaya hindi pa tayo hiwalay. Lavender, please. Just go. Ayoko, hindi ako aalis. Ano bang gusto mo marinig? Umalis na ako, di ba? Umalis ako kasi gusto kitang palayain para maging masaya ka. Ano pa bang gusto mo? Wow, gusto mo kong maging masaya? Pero naitanong mo ba kung anong magpapasaya sa akin? Sa tingin mo ba, nung umalis ka't halos mabaliw ako sa kakahanap sa'yo, masaya ako? Nung magising ako sa hospital at si Papa lang ang nandun, masaya ako? Nung iniwan mo ko nang walang paalam at nagpadala ka ng abogado para asikasuhin ang annulment, sa tingin mo nagtatatalon ako sa tuwa? Hindi, Sebastian. I locked myself in my room. I cried all night, asking if I even deserved to be treated this way. Ilang buwan bago ko naayos ang sarili ko. Wala kang ideya kung gaano kasakit sa akin yun. All I wanted was for you to stay kasi mahal kita. Lavender, isa akong mafia. Mafia? Isa yung underground group na sangkot sa iba't ibang illegal activities. So, pumapatay ka ng mga inosenteng tao? Nagbibenta ka ng mga bawal na gamot, ganun ba? Hindi kami cartel at lalong hindi kami nagbibenta ng bawal na gamot.
At hindi rin ako pumapatay ng inosenteng tao para lang sa pera. Kung ganun, anong klaseng mafia kayo? Mas malapit kami sa isang underground organization. We deal with illegal gambling rings, black market trades, at mga grupong gumagamit ng dahas para kontrolin ang mga negosyo. Oh, I see. Hindi ka naman pala ganun kasama. Kunwari ka lang masama pero ang totoo gumagawa ka rin ng kabutihan. Sa ibang paraan nga lang. Pero kahit na, nakita mo naman sa balita ang tungkol sa pagkamatay ng dad ko. I killed him. At yung nangyari kay Rafael, kung hindi ko lang napigilan ng sarili ko, baka napatay ko na rin siya. Pinapatay ako ng konsensya ko, Lavender. Pinipilit pa kitang pakasalan ako. Ako na anak ng taong pumatay sa mama mo. Kung tutuusin, wala kaming pinagkaiba ni Daddy. Pareho lang kaming gumagamit ng dahas. Dapat magalit ka sa akin. Dapat kamuhian mo ko. Why can't you just do it? Paulit-ulit siyang umiling. Kahit ano pang sabihin nito, isa lang ang pinapakinggan ng puso't isip niya. Wala akong pake kahit mafia ka pa. Kahit ikaw pa ang anak ng pinakamasamang tao sa buong mundo. Wala akong pakialam, Sebastian. Mahal kita at ipaglalaban ko yun hanggang kamatayan. Pero masama ako. Hindi ka masama. Hindi ba't pinakasalan mo ko para ilayo kay Rafael? Kasi alam mo na gagamitin niya lang ang pamilya namin para palawakin ang political influence niya. Para magkaroon ng control sa business connections namin, campaign funding, at pati sa mga government officials na konektado kay Papa. Kung nagpakasal ako sa kanya, malamang gagamitin niya lang ako para mas mapadali ang lahat ng illegal niyang transaksyon sa likod ng publiko. At kapag wala na akong silbi, baka wala na ako ngayon. It was all thanks to you that I'm here, standing right in front of you. Mahal kita, Sebastian. Mahal na mahal kita. Kaya kung ayaw mo na sa akin, itaboy mo ko palayo. Itulak mo ko hanggang sa mapagod ako. At kapag dumating ang araw na yon, hindi mo na ako makikita. Hindi na ako magpapakita. Nanatili itong tahimik habang namumula ang sulok ng mga matang nakatingin sa kanya. Napailing siya sa pagkadismaya. Tapos na ba talaga sila? Hanggang dito na nga lang ba talaga? Nagpa siya siyang tumalikod at tumalis na lamang, pero hindi pa siya nakakalayo nang bigla siya nitong yakapin mula sa likod. I'm sorry. Patawarin mo ko kung bigla akong lumayo. Patawarin mo ko kung iniwan kitang mag-isa. Mahal din kita, Lavender. Mahal na mahal. Umiiyak nitong Turan habang mahigpit ang yakap sa kanya, na para bang ayaw na siyang pakawalan pa. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay nitong nakayakap sa kanya bago ito hinarap. Ang tagal kong hinintay na bumalik ka pero kung hindi pa kita hinanap, hindi ka talaga magpapakita. I'm sorry. Hindi na ako aalis, okay? Talaga? Babawi ako. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. I shouldn't have left you. Sorry kung hindi ko naisip na mas nasaktan kita sa ginawa ko. Sobra kitang na-miss. Sobra ako nang ulila sa'yo. Mahal kita, Lavender. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Huwag ka na nga alis ulit Dahil kung hindi na ulit kita hanapin. Hindi na. Hindi ko nahayaang may maglayo pa sa ating dalawa. Anito sa halos pabulong na tono habang dahan-dahang lumalapit ang mukha nito bago siya hinalikan sa labi. Love can conquer all. Hindi sukatan ng pinanggalingan ng isang tao para pigilan ang pusong marunong magmahal. Paglayuin man sila ng sitwasyon o ng mga problemang dumaan sa kanilang buhay, alam ni Lavender sa puso niya na si Sebastian pa rin ang nagmamay-ari nito. Now that everything had finally fallen into place, wala na siyang mahihiling pa. Love is indeed powerful, especially when fate finally chooses to be on their side.